Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Leo! Uy, ano to? Trust your intuition, ha? And try to progress yung mga bagay na dapat i-progress. May mga bagay ka doon na ipaprogress, gagawin, or didesisyonan, or kailangan ng i-move forward. No, nga, it's time to change, kumbaga, no? Tingnan natin ang iyong 12 to 18 October. No? Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo madinig sa reading, ay maaari itong channel is hindi para sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang sa baba ng video na to, no? Anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo, wag nyo i-ano na energy nyo lang ito dahil napakarami yung energy sa mundong ito. Okay? Meron tayong Capricorn, Libra, Cancer, and Virgo. Okay. Dito sa situation mo, may mga bagay na gusto mo naman panindigan. Ano? May mga sitwasyon na gusto mong baguhin o gusto mong panindigan. Yun nga lang, may mga point ng buhay mo na nai-stagnant ka, nahata kang nakaraan, or may mga point na hindi ka nakaka-focus, no, sa iba sa inyo. Nagkupaga yung situation to success or situation sa mga pagbabago sa buhay mo, or kung kumbaga kung ano yung mga gusto mo i-pursue, no, i-move forward, nagkakaroon ng pagdidelay. Kumbaga, yung iba sa inyo siguro is naharap kayo sa challenge, no? O may mga pagharap na challenge na mangyayari o makakamit o mangyayari o sa buhay mo, no? Kung kailan man yan, nakita ko dito, or din yung situation na nagkakaroon ka ng limitation in life, no? Sa iba sa inyo. May mga konting delay sa mga bagay-bagay o may mga bagay na i-delay ka. Yan, may mga i-delay ka na sitwasyon sa buhay mo, may sinasabi na papers and documents. Ako nakikita dito, kung ano man yun, palagi ko nakikita sa iyo yun, siguro it's time na asikasuhin. Yung iba pa siguro baka hindi nyo pa naasikaso. Pwede sa related to a government, official building, or may mga bagay na need na i-progress. Tulad na sabi ko kanina, ba unang bumaksak na card, need to progress yung mga bagay na yon. Baka may mga hindi pa kayo naaayos, na isusulat, na ipapasa, na susolusyonan when it comes to papers and documents na yon. Nagkakaroon ng thinking or hindi yung situation na siguro may mga feeling emotion situation. Ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo, dadaanan nyo yun. Sa iba sa inyo, there's a reflection from the past situation. O sa iba naman sa inyo, para lang kayo, parang na-focus lang siguro kayo sa isang sitwasyon na nai-stuck or na-stagnant kayo. Maaring ganun sa iba sa inyo. Magkakaroon ng communication with the man, no? Ang nakikita ko to, and sa woman. Yan, magkakaroon ka ng communication. Pwedeng kapatid mo, karelasyon mo, magulang mo, or kung sino man yan. Siyempre, someone is hiding. Come on, is hiding. Someone is wearing a mask. No? Someone is wearing a mask. May mga tao or may tao na hindi sila nagiging totoo sa'yo. No? Kumbaga, behind your back siguro is may mga masasabi sila sa'yo. No? May masabi lang, mga ganyan. May mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ang nakikita ko dito, there's a end of situation. There's a stress, depression. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, may sakit, may taong may sakit. May sakit ka ba? Or someone, maaring isa, man or woman man siya, may sakit, sa iba sa inyo.
Yung ba sa inyo mahilig kaya parang inihiwalay mo yung sarili mo sa iba? Or handun yung sitwasyon na you limiting yourself sa ibang tao. Kumaga, hindi ka ganun ka talaga na, friendly, ganyan. Hindi ko naman sinasabi hindi ka friendly, pero you have a limit. Kumbaga, when it comes sa mga tao, yung nagkakaroon ka ng limitation or sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin o gusto mong i-pursue, no? Maaring nililimitahan mo. Halimbawa, naglilimit ka na sa pera mo, dinidelay mo muna, tsaka mo na lang ibibilin yun. Example ko lang yun, no? Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang din sa mga taong nanglilinglang o may panglilinglang na magaganap o mangyari sa'yo. May mga kamalian ako na nakikita na pwede mong magawa o madesisyonan o maging hakbang, no? Pag-isipan mong maigi yung situation na iyon sa nakikita ko dito, ha? Para hindi rin magmesayang din kasi. Mag-ingat kayo. May taong makasarili at sakim. May magtatapos daw sa buhay mo. O handito na yung sitwasyon na kailangan mo nang tapusin at kailangan mo nang manindigan and you need to look to the future. No? Kailangan na mag-focus ka na doon para makamit mo yung kasiyahan or fulfillment, achievement into your life. May mga kasiyahan, ako na nakikita sa'yo, maaring may tao na pagbibigyan ka ng kasiyahan or makakaramdam ka ng kasiyahan, no, sa iba sa inyo. Or may mga celebration, pwede rin, no? May mga celebration. Basta doon sa kasiyahan. O meron ka pagbibigyan ng pagmamahal or someone's giving you a love, ganyan. O may pagbibigyan ka ng pera, pwede rin na ikaw pagbibigyan. May papuri din. Ako nakikita, maraming klase ang papuri. Papuri ng pagmamahal, papuri ng pasasalamat, papuri ng something. No? Or pwede ikaw yung gagawa noon. Tingnan natin ng iyong energy this week. Uy. Ano po to, universe? Energy niya this week. Ano po yun, universe? Uy. Bumaksak talaga siya. Bumaksak talaga siya. Okay, ang energy mo this week, no? Ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay na pinag-iisipan ka, no? May mga bagay na you are patient, nagiging patient ka dun sa bagay na yun, no? May mga bagay na pinag-iisipan ka, even if, no, na nagkakaroon ka ng chaos sa pag-iisip mo, sa mga pagpasya mo, sa mga pupukusan mo, ganyan. Maaaring nagkakaroon ka ng chaos, sa mga want to pursue something, na naghahanap ka or maghahanap ka ng, ay anak, masunog yung buntot mo. Nahadol ka sa sitwasyon mo na parang naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka, di ba may usok na nagsisiyasat ka, may mga sinisiyasat ka na bagay-bagay, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, may mga bagay na hindi ko nakikita na stable yung pagpapasya mo. Tulad na sabi ko, di ba, parang there's a limitation situation na nagaganap sa'yo. Yun na nakikita ko sa ito ba dapat? Ano dapat gawin? Ganito ba? Ganyan, ganon. Nandun ka sa point na iyon, no? Sa nakikita ko dito. May mga pagpapasyahan na sitwasyon sa buhay na maghahanap ka ng maghahanap ka ng gabay, maghahanap ka ng ganito, ng ganyan, ng mga solutions in life or may mga ganong pag-iisip. Yan. May mga bagay na i-analyze ka, may mga bagay na, teka lang, pupuna si ate may mga bagay na i-analyze mo, may mga bagay na maaring pinaplano mo, may mga bagay na you want to progress, na doon ka sa point na yon. O kaya naman naghahanap ka ng something strategy when it comes to your situation. No? Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano parating kay Leo this week? This week po, universe.
Hayaan nyo ha, sasabihin ko sa inyo para ma-alert din kayo. Pero, basta ha, ako kung ayaw nyo ng warning sign, kung sa inyo is negative, at gusto nyo lang is positive, hindi to para sa inyong channel na to. Universe, ano po ito? Parating. Okay, ang parating sa'yo, may mga unexpected, a blow of emotion happen sa'yo, no? Medyo mahirap to. Meron ako nakikita na hindi unexpected siya kasi makaramdam ka ng depression, ganyan. May mga point na parang you think negativity, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Parating. Also, there's a lack of idea, lack of plan situation. Maaaring mapupoint ka dun sa point na yun. Kasi sabi ko, di ba, parang hindi ka makakapag-focus. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon ako nakikita na may magaganap o mangyayari sa buhay mo na parang mabigat para sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Parang there's a too much responsibility na magaganap sa iyo by this week. So nakikita ko medyo malungkot siya. Siyempre malungkot kasi may stress situation, no? Pwedeng may mga disappointment, pwedeng madi-disappoint ka sa mga actions mo, sa mga decision mo, sa ibang tao o sa mga magaganap sa buhay mo. Pwedeng ganon. Meron ako nakikita na emotional pain or pwede rin naman na there's a sorrow or pwedeng may iiyak ka or malulungkot ka lang, pwedeng ganun. May mga intense sa iba. There's an intense situation. Ako nakikita. Pwedeng pwede kasi damo, page. Siyempre hindi siya masaya, no? Pagdating dito, hindi siya masaya kasi problem ito sa nakikita ko dito. Feeling hopeless. Yan, isa yon. Feeling hopeless, pwede sa iba sa inyo is trauma. Ako nakikita. Frustration. Merong din na it's heartache or unhappy situation. Yun ang nakikita kong parating sa iyo, no? Yun. Or pwede rin naman na sa iba sa inyo is malalack of plan. Pwede nga, lack of plan, lack of idea. Pwedeng ganon sa iba. No? Kumbaga, pwede kayong ma-impatient, pwede kayong ma-lack of ambition, ma-lack of creativity, pwedeng tamarin, pwedeng gano'n kasi walang actions ako nakikita sa iyo eh. Pero, warning lang naman to. Pero paghandaan nyo na rin, there's a bad news coming sa iyo. Or may bad news ako nakikita sa iyo. Na pwede mong ikalungkot, ika-stress, ika-depress, or yun. Basta siya, unexpected to, no, na magaganap sa'yo. May unexpected. Ako nakikita. Sa'yo. Sa iba naman sa inyo is sana mahabaan mo pa yung pasensya mo. May tao, meron ako nakikita na magkakaroon ng mga mental distress. May tao na magiging close-minded when it comes sa'yo. Palagi nangyayari yun sa'yo no? May tao na magiging close-minded sa'yo or pwedeng ikaw ito. Or sa iba naman sa inyo is andin yung pag-iisip ng isang kabiguan. Halimbawa, hindi ko ito mapupursue, hindi ito maganda. Parang may mga ganun situation, no? Iba sa inyo makakaramdam katamaran. Yun ang nakikita ko sa iyo. And also, pagdating dito, kasi nandito siya, andito siya, Alam mo ba na may tao na may bad intention sa iyo? Ibig sabihin, hindi pure yung niya, hindi pure yung intention niya sa iyo. May taong may bad intention sa iyo. Trust your intuition. Yan ang nakikita ko.
May nakikita ako na may nagpapadoktor ba? Parang may magpapadoktor. May magpapadoktor or magpapadoktor, check up, there's a confined or paralyzed or something ganon. Ako nakikita, no? Meron din ako nakikita na pagbaksak. May babaksak. Hindi ko alam ano eh. May babaksak, may pagguho, may masisira eh. May masisira or there's a collapse situation, ano? So, iba naman sa inyo ay magkakaroon kayo ng mga pagpapaliban. Yan, tulad ng sabi ko kanina, di ba? May magkakaroon kayo ng mga pagpapaliban na sitwasyon. Sa iba is may there's a breakdown, may magbe-breakdown. Hindi naman lahat, no? Pero kung titingnan ko siya dito kasi there's a breakdown situation magaganap. Kuhanin mo na yun sa'yo dun. Sinabi ko na lahat. Medyo maging matapang ka dito ha. Lakasan mo lang yung loob mo. Any situation na magaganap o mangyayari sa'yo, kailangan malakas ang loob mo. May tao dito na hindi maaasahan at hindi makatotohanan. Yun lang. Tingnan natin. Ay, pero may matatapos daw. Babalik ka daw sa simula. Hindi. Kinakailangan mo bumalik sa simula. Kailangan mo daw mag-aksyon, kailangan mo daw mag-umpisang muli, o may pag-uumpisang muli na sitwasyon. No? May pag-uumpisang muli, o may uumpisahan ka. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ha. So, iba naman dito, within 4 days, 4 weeks, 4 months, there's something happen na parang may getting together. Pwedeng may celebration, pwedeng family unity, reunion, birthday, close relationship, pwedeng ganon. No? May mga surprise parties event. Ako nakikita sa iyo. Pwedeng 4 minutes or 4 hours, ganyan. May mga sorpresa siguro or events, parties. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May mga kasiyahan. Dapat iwasan ni Leo. This week, anong dapat niya iwasan? Dito may mga mabibigat na pasanin na magaganap, ano? O may something heavy situation. Ako na nakikita sa iyo. Pwedeng sa sarili mo, 'di ba? Pwedeng when it comes to a heavy, siguro handin yung weakness o yung napanghinaan ka ng loob, pwedeng gano'n. O kaya yung may mga nararamdaman ka, baka may sakit ka, masakit ulo mo, masakit kalamnan mo, masakit ang buto mo, mga ganun sitwasyon. Dapat iwasan. Thank you. Okay, iwasan mo yung hindi ka makapag-umpisa ng bago sa buhay mo, no? Iwasan mo yung mag-focus ka o mapanghinaan ka ng loob. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung, syempre, is not to move on or is not to keep moving para ma-reach mo yung goal mo. You need to keep moving. Kung ano yung pangarap mo, gusto mo ng bahay, apartment, condo, ano yung mga pangarap mo, mag-focus ka doon. No? Kumilos ka, mag-focus ka. Yan ang sinasabi dito. Iwasan mo. Yung isip ka lang ng isip, pero hindi mo naman ginagawa. Ano yun? Yun, iwasan mo yun, no? Iwasan mo siguro yung ma-disconnect ka nga. Tulad ng sabi ko kanina, ma-disconnect ka sa mga pangarap mo sa buhay, syempre. No? And syempre, iwasan mo yung yung labis-labis na magbigay.
Yung labis na either maging understanding ka. Hindi ko sinabing magdamot ka. No? Hindi ko sinabing magdamot ka. Hindi ko sinabing wag mo silang intindihin. Pero yung too much na labis-labis na yun. Siguro medyo, sabi ko sa'yo, foot limitation and boundaries, no? Sa nakikita ko dito. Kasi the more na labis yung pagbibigay at pag-understanding or something labis, kung ano man yung labis sa'yo, nakakasama. Pwedeng sa sarili mo labis na paggasta. Pwedeng sa sarili mo kung ano man yung labis sa sarili mo o ano man yung labis na binibigay mo sa ibang tao. Pag labis, sa lahat ng labis, nakakasama. Tatandaan mo palagi yun na. Syempre, iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mga tao na hindi loyal, mga tao na hindi suporta sa'yo. Okay lang yun, fine. Diba? Hindi sila kawalan. Iwasan mo yung mga tao na nangliling lang, mangliling lang, o may paniling lang. And iwasan mo is not the being a hungry person. Kasi when it comes to a hungry person kasi, in a good way. Kasi pag hungry ka, gagawin mo ang lahat, makamit mo lang yung pangarap mo. You need to be hungry in your good intention in life. No, yung wala kang maaapakan, yung walang masasagasaan. When it comes to your ability mo, ganyan, sa wisdom mo, sa intellect mo, yan, dun ka mag-focus, be confident. Yan. Iwasan mo yung mga tao na makasarili, sinungaling, ganyan, mga bully. Yan, iwasan mo na lang. Tingnan natin ang iyong love. Kumusta po ang love ni Leo? This week, love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Leo this week? Iba sa inyo, related siya sa magulang, related siya sa kapatid, no? Okay, when it comes sa love, kung kayo is, sa iba dito, family talaga, diba? Sabi ko sa iyo eh. Sa iba dito, family. Kapatid, family, lalaki. May lalaki akong nakikita. Okay, kung kayo is single, you need to be aware, kasi ang sabi dito is, enjoy mo lang daw muna yung being a single, kung being you, ganyan, enjoy mo muna yung life mo. Enjoy mo muna yung ibibigay niya sa'yo na blessings. No? Doon ka na lang muna mag-focus daw kasi marami pa siyang plano para sa'yo. No? Kung may darating, yes, may darating. May mga nakapaligid nga eh. No? Maring 2, 3 ang nakapaligid sa'yo. Yun na nakikita ko. Sa iba dito, 2, sa iba 3. Yan, 1, 2, 3. Yung iba. Wag mo na, kung gusto mo sakupin lahat, 3, okay lang din, di ba? Pero sabi dito, you need to enjoy your life for being single muna, no? Kasi marami pa siyang plano sa iyo. Sa iba naman sa inyo is, kung kayo is nagkahiwalay, itong taon na to, kung kayo sa kahiwalay, maaaring may karelasyon siya or may bago na talaga siya. Or pwede rin naman na nagkaroon ka ng connection with someone na may pamilya na, di ba? Na may karelasyon. Or talagang nagkaroon talaga ng third party sa iba sa inyo. No, dumating talaga yung point, siguro this week kasi ang nakikita ko dito, is kahit itong tao na to is gusto kanyang vice versa gusto niyang kumonek sa iyo or gusto kanyang kausapin, no? Ang nakikita ko sa kanya, medyo nape-pressure siya sa meron siya sa ngayon. Gusto man niya mag-connect sa iyo, pero pressure kasi siya. Hindi ko alam why, pero nape-pressure siya. Sinasabi niya dito, nape-pressure siya and nagkakaroon siya ng limitation, no? Para mag-force sa'yo or kumonek sa'yo or kausapin ka. Parang may siya, hindi ko alam kung may kalakaran ba, may limitasyon ba siya, may something bawal ba, parang may ganun ako nakikita dito, no? Yun ang nakikita ko dito. Kaya, ginagawa lang niya, parang umiiwas or may pag-iwas na nangyayari sa sitwasyon na ito. Pero syempre, naiisip ka naman niya kahit papaano sa nakikita ko dito.
Yun. Nag-isolate siya eh. Hindi ko alam why. Pero syempre gusto niya ng pagkakaisa or gusto niya ng union sa'yo. Nandun siya, nagkakaroon siya ng doubt or naghihintay ito, no? Itong tao to. Pero andun din yung pag-i-spy. Maaaring ini-spy ka niya, tinagtatanong-tanong ka niya, or tinitingnan niya yung mga social media mo or kung anong merong platform or kaibigan man niya na nagkakaroon siya ng connection. Yun. And then also, kung kayo is in relationship. Kung kayo is in relationship, is, ang nakikita ko, may mga situation na nagiging mahina ang isa sa inyo. Hindi ko alam why, pero nagkakaroon naman ng katahimikan. Nagkakaroon naman ng, um, hindi ko alam kung may something pagpigil eh, no? Pero there's a peaceful situation. Siguro this week magkakaroon kayo ng open up. Pwedeng yung karelasyon mo is mag-o-open sa'yo or maybe ikaw may open up ka sa kanya. Pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito. May sasabihin siya sa'yo. Ano siya? Sasabihin niya sa'yo siguro parang may konting problem. Siguro hindi yung point na yun. Maaaring may sasabihin siya related to a problem, related sa trabaho niya, related sa kung ano yung meron siya. Kasi parang nakikita ko, isa sa inyo na nagkakaroon ng pressure situation eh, no? Pwede ikaw or siya. Yun. May mga ganong pag-uusap or topic na magaganap by this week sa nakikita ko dito. Yun. May challenge, pwedeng may challenge, ganyan, na pinagdadaanan sa relasyon or may challenge na sa part niya o sa part mo. May ganun ako nakikita. May pag-open up. Humanda ka na. Ano yun ate? Hindi ko alam. Iba-iba kasi kayo eh. Dadami yung energy eh. No? Makinig ka na lang. Nakikita ko naman na isa sa inyo napaka-very understanding tsaka very kind. Pwede, kung ano yung sasabihin niya sa'yo, di pakinggan mo siya. Mahaba na ba tayo? Meron kang mga bagay na iniisip sa ngayon, ano, sa nakikita ko sa dito. May mga bagay ka na naiisip pa lang naman. Kumbaga nagkakaroon ka ng pagpaplano. This time, ano, sa nakikita ko, nagkakaroon ka ng pagpaplano na gusto mo siyang aksyonan, no? At gusto mo siya aksyonan o gusto mo siyang umpisahan. Maybe there's a project or may mga bagay na you want to pursue, ganyan. At gusto mo mag-success doon, may mga bagay ka na pinag-iisipan na gusto mong aksyonan. There's an idea, kumbaga. There's an idea ako na nakikita sa'yo na parang, ano siya, may konting excitement, yung bagay na yun, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng new project, pwedeng new plan, new exciting plan, pwedeng, ano pa lang naman siya, parang iniisip mo siya. Pero sa pag-iisip na yun, nagkakaroon ka ng excitement. Pwedeng a-action mo na siya or hindi. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Meron ka daw gagawin o meron kang pagpupursuhan na bagay na gano'n. May taong mainitin na ulo? May taong mainitin na ulo dito. Yun na nakikita ko dito. Or pwedeng mainitin na ulo or moody itong tao na to, no? Okay. Tingnan natin. Dumadami na yung ano natin. Oras. Iba dito may adventures, no? Pero nag-iisip ka siguro about something adventures, travel, mga lakad, ganyan. Mga, kung ano man yung actions. Sa nakikita ko sa'yo dito, meron kang ano,
merong kang pinag-iipunan? Parang may pinag-iipunan kang sitwasyon o may pinag-iipunan ka o meron kang pinaghahandaan. Pinag-iipunan at pinaghahandaan na gusto mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun, may sitwasyon ka na you want to progress. May sitwasyon ka na ina-analyze tulad ng sabi ko kanila. May sitwasyon ako na nakita parang you thinking about something strategy. Yan, may mga sitwasyon na parang you waiting for something direction na gusto mong puntahan o yung direction na you wanna go. Parang ganun ang nakita. Parang you thinking about doon sa bagay na yun. No, may mga bagay na maaring you want to accept na yung bagay na yun. Pwedeng you want to accept na tapos sa action na mo siya. Pwedeng ganun. O yung sa iba naman sa inyo, nagkakaroon pa ng progressing dito, no? Ina-analyze at gusto pang i-progress. Maaring nagkaroon ka na ng progressing sa iba at i-force mo na yun. Pwedeng ganun. Sa iba ha, yun. And then also, may nakikita ko na there's a ending of a hardship situation happen sa buhay mo. Dito, may magtatapos. May hardship situation na matatapos na. There's a lack. Meron ako nakikita na siguro within the 5 days, 5 weeks, 5 months, or sa iba is 5 years man yan, no? Is there's something happen na magkakaroon ng financial improvement sa'yo. Magkakaroon na siya. There's a positivity happens, din ako na nakikita sa'yo, no? Positive outcome, positive situation, positive change, ganyan. Magkakaroon ng recovery. No, sa iba sa inyo is magkakaroon daw ng recovery pagdating sa pera. Or sa iba is health issue to. No, kumbaga, when it comes sa health issue is kinakailangan mo siguro na mag-change ng mga food, kinakain, mas damihan mo pa yung gulay, o may mga bagay na kailangang baguhin. No? Nagkakaroon ng katahimikan sa'yo. Okay, dito sa sitwasyon mo, ang nakikita ko sa'yo dito nandito ka na sa sitwasyon mo na parang babalik muli yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Parang may mga bagay ka na i-create. Andito ka na, there's a new beginning happen into your life, ano? Andito na yung planning for parang nagplano ka sa isang sitwasyon na ready ka ng actionan ito. Nandun ka sa point na yun. Sa iba sa iba dito, huwag ka mag-doubt. Siyempre, huwag ka mag-doubt. Pag nag-doubt ka, at maghihintay ka lang na bumaksak yung bunga, mahirap yun. Hindi mangyayari yun. Pwede siya bumaksak. Bulok na, no? Pero huwag ka mag-doubt sa sarili mo. If there's a plan, a situation, this is the time to move, no? Yun, kailangan lakas ng loob. Kailangan is confident. Ang nakikita ko dito, kailangan ganun. Start a new beginning in life. And syempre, huwag ka lang manifest. But also, there's a light at the end of the tunnel. Ibig sabihin, magkakaroon na ng kaliwanagan sa buhay mo. Magkakaroon na ng kaliwanagan sa iyo na kinakailangan mo na pala na gawin, umpisahan, o aksyonan, o ano man yan. No, it's up to you to make it happen. Ang sinasabi ko, it's up to you to make it happen, mga bagay na ito. Kasi matagal na rin kasi ito no? Na maaring matagal ka ng ganyan. Matagal na tong bagay na to na ito na kailangan na gusto mo, kung gusto mo lang naman na aksyonan, no? At kasi pag hindi mo siya na-aksyonan at isipin lang ng isip, wala lang. Walang mangyayari. Parang yung cycle mo nagkaganon lang. Diba? Ito na yung kinakailangan. May nakikita ko na parang magkakaroon ng mga collaboration, creativity, joy, parang may mga tao na magbibigay ng love and support sa'yo, or you giving love and support, or may mag-aaya sa'yo, pwedeng mag-aayain ka niya lumabas, kung sino man yan, 2, 3, 4 man yan, or pwedeng kapatid mo, pwedeng friend mo, pwedeng connection. Magkakaroon daw ng gano'n. May mga gathering situation, yan. Pwedeng, 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, parang ganun. Magkakaroon ng mga happy gathering, celebration,
kung ano mang celebration na meron, no? Magkakaroon daw ng ganun sa'yo. Okay, meron akong nakikita sa'yo na may mga sitwasyon na hindi mo pa kayang ma-accept this time, no? And maaaring hinihintay mo pa ito. Maaaring may mga hinihintay ka na parating, o may mga hinihintay ka na tao, o may mga hinihintay ka na makipag-communicate. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? Sa iba gano'n, nagkakaroon ka ng sitwasyon na you don't know how to proceed. If you take it action or not, andun yung situation na deciding to stay or you wanna go na. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo, kumbaga, no, sa iba sa inyo. And then, ang sinasabi dito, huwag ka lang maghintay. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Take it action, yung mga bagay na need to accept and need to prepare, ang sinasabi, may mga sitwasyon na mag-move forward ka sa plano mo, explore, no? Ang gumawa ka ng mga bagay-bagay, no? Ang nakita ko, marami ako nakikita na instant opportunity na darating sa iba. Yan, mapag-uusapan ka rin, o pag-uusapan ka, or pinag-uusapan ka. Yan, may mga instant opportunity, instant, as in, no? Na darating sa buhay mo. Ang nakikita ko dito, makaka-receive ka ng text message, communication, within the 8 days, 8 weeks, 8 months, or 8 hours man yan, 8 minutes man yan, or 3 man yan, no? Sa isang tao na, or pwede ikaw makipag-communicate nangyari na or mangyari pa lang sa isang tao na there's a distance. Pwedeng nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, pwedeng gano'n. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May bigla ang mangyayari pala, no? Sa iba. May mga tao na hindi ka gusto, Leo. Okay lang yun, ate. Hindi ko rin naman sila gusto. O nga. Okay, tama ka dyan. Arigato naman, say God bless.